Si Micael Bautista ay isang police officer na 10 taon nang nasa serbisyo. Sa tagal niya nang nagtatrabaho bilang isang pulis, ay kabisado na niya ang pag-uugali ng mga tao sa lansangan. Mapamabait man o masamang mga tao, ay meron itong kani-kanilang itinatago. Sa dami ng mga kasong hinawakan ni Micael, ay sadyang tumigas na ang kanyang puso. Bawat araw na dumadaan ay nagdadala ng bagong hamon, bagong krimen at bagong dahilan para magpatuloy sa kanyang tungkulin. Nagsimula si Micael bilang isang baguhang pulis, puno ng pag-asa at determinasyon. Subalit sa paglipas ng mga taon, nakita niya kung gaano kadaming mga tao ang pinagmamalupitan ng mga tao na mayroong mataas na estado. "Micael, huwag mo nang intindihin ng mga yun," sabi ng kanyang matandang kasamahan na si Sergeant Reyes, habang pinapanood nila ang isang mayamang negosyante na lumalabas sa presinto matapos pakawalan ng kanilang korap na hepe. "Hindi tayo ang may hawak ng hustisya dito." Ngunit hindi ganoon kadaling iwaksi sa isipan ni Micael ang mga pangyayaring tulad nito. Maski pa ang kanyang mga katrabaho ay ginagamit rin ang kanilang posisyon para alipustahin ang ibang mga tao. Isa sa mga hindi malilimutan ni Micael ay nang makita niyang pinagsisigawan ng isang kapwa-pulis ang isang mahirap na tindero. "Ano? Akala mo ba'y makakalusot ka sa akin?" sigaw ng pulis. Nang lumapit si Micael upang pakalmahin ang sitwasyon, siya pa ang napagsabihan. "Micael, masyado kang malambot. Hindi ka magtatagal dito kung lagi kang ganyan." Wika ng pulis na tila wala ng kaluluwa. Nandyan rin ang diskriminasyong natatanggap nila mula sa publiko. Dahil nga sa dumaraming mga kaso ng pang-aabuso ng mga pulis sa mga tao, kung kaya't kahit pa ang mga mababait na opisyal ay nadadamay din sa mga pang-aalipusta nilang ito. Isang hapon habang naglalakad si Micael sa isang palengke, narinig niya ang bulong-bulungan ng mga tao. "Tignan mo yan, pulis na naman. Baka mamaya mangutong na naman yan." Hindi niya kayang sisihin ng mga ito. Sa isang sistema na puno ng katiwalian, paano nga ba magagawa na manatiling matuwid? Ang boss ni Micael ay isang police chief na kilala sa kanilang lugar dahil sa pagiging korap nito. Maraming mga kaso na ang binaliwala ng hepe na ito dahil sa wala silang makuhang pera o di kaya magandang gantimpala kung gagawin nila ito. "Chief, kailangan nating aksyonan ng kaso ng mga nawawalang bata sa bayan," pagpupumilit ni Micael. Ngunit ang tugon ni Chief ay malamig. "Bakit? May magbibigay ba ng pabuya? Kung wala, huwag mo na akong istorbohin." Ang ganitong klase ng kaso ay binibigay nila sa mga pulis na meron pang mababang ranggo. Hindi nila kayang magreklamo rito dahil sa may impluwensya ang pamilya ng police chief na ito. Kung kaya't kahit pa hindi nito maayos na nagagawa ang kanyang trabaho, ay patuloy pa rin na tumataas ang posisyon nito. Nagkaroon na ng pagkakataon na ang isa sa mga partner ni Micael ay aksidenteng nabaril ng mga kriminal habang sila ay nag-iimbestiga. Isang gabi sa gitna ng isang madilim na eskinita, nagsimula ang putukan. "Takbo, Micael!" sigaw ni Officer Sanchez, ang kanyang partner. Ngunit bago pa man sila makatakbo, bumagsak si Sanchez. Tinamaan siya ng bala sa dibdib. Kahit napilit itong iligtas ng mga doktor ay namatay pa rin si Sanchez. Dahil sa ang pulis na ito ay kagagraduate pa lamang at marami pang dapat na marating sa buhay, ay tuluyang nalungkot at nalugmok si Micael sa pagpanaw nito. "Sanchez, gising! Kaya mo to!" Manghuling salita ni Micael habang hawak ang dugoong katawan ng kanyang partner. Dahil sa naging malaki ang epekto ng pagkamatay nito sa kanya, ay dito nagsimula ang hindi pagtanggap ni Micael ng mga partner na naa-assign sa kanya, para hindi na rin siya muling ma-attach sa mga ito at muli na namang magluksa kapag na-aksidente ito. "Micael, kailangan mong tanggapin si Officer de Guzman bilang bagong partner mo," utos ng kanilang chief. "Sir, mas mabuti na pong mag-isa ako," sagot ni Micael. "Mas safe para sa lahat." Ngunit sa likod ng mga salitang ito, ang totoo ay ayaw na niyang maramdaman muli ang sakit ng pagkawala. Ang mga gabi ni Micael ay puno ng kaba at pangamba. Isang beses habang nagpapahinga sa kanyang maliit na apartment, narinig niya ang mga putok ng baril sa di kalayuan. Agad siyang tumayo at humawak sa kanyang baril. "Kailan ba matatapos ang ganitong buhay?" tanong niya sa sarili. Ang buhay sa kalsada ay puno ng panganib. At kahit gaano pa siya kasanay, hindi niya maiwasang matakot para sa kanyang buhay at sa mga buhay ng mga inosenteng nadadamay sa karahasan.
Habang patuloy ang kanyang serbisyo, hindi maiwasan ni Mikael na magtanong tungkol sa halaga ng kanyang trabaho. Bakit nga ba tayo nandito? Tanong niya minsan kay Sergeant Reyes habang nagbabantay sila sa isang checkpoint. Para ipagtanggol ang mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sagot naman ni Reyes. Ngunit sa puso ni Mikael, alam niyang hindi ganoon kasimple ang lahat. Ang mundo ay puno ng kadiliman at ang pagiging pulis ay hindi lang tungkol sa pagiging isang bayani. Isang gabi habang pauwi si Mikael mula sa isang mahabang shift, nadaanan niya ang isang grupo ng mga kabataan na naglalaro sa isang madilim na kanto. Agad siyang huminto at binaba ang bintana ng kanyang sasakyan. Mga bata, anong ginagawa niyo dito sa ganitong oras? Tanong niya. Wala lang po kuya, naglalaro lang po. Sagot ng isa sa kanila. Alam niyo bang delegado dito, umuwi na kayo? Paalala ni Mikael. Ang mga kabataang ito ay paalala ng mga inosenteng buhay na nais niyang protektahan. Mga buhay na madalas na nadadamay sa kaguluhan ng kanilang mundo. Sa mga gabing tahimik, nagmumuni-muni si Mikael sa kanyang balkonahe. Hawak ang isang tasa ng malamig na kape. Iniisip ang kanyang nakaraan, ang mga tao at pangyayaring naghulma sa kanya bilang isang pulis. Iniisip niya ang kanyang pamilya, ang mga pangarap na kanyang isanakripisyo para sa kanyang tungkulin. Ngunit higit sa lahat, iniisip niya ang hinaharap, ang pag-asang balang araw, ang hustisya at kapayapaan ay maghahari sa kanilang bayan. Sa isang misyon nila Mikael ay narescue nila ang ilang mga aso. Ang mga aso na ito ay ginagamit sa mga fighting ring, kung saan pinaglalaban at pinagpupustahan ng mga ito ng mga masasamang tao hanggang merong mamatay rito at matalo. Talaga namang nakalulungkot ang buhay ng mga asong ito. Habang binabagtas nila Mikael ang madilim na bodega, nadinig nila ang mahinahong ungol at iyak ng mga hayop. Sarge, naririnig mo ba yun? Tanong ni Mikael kay Sergeant Reyes. Oo, mukhang dito nga. Sagot ni Reyes habang tinitignan ng paligid. Pagbukas nila ng isang malaking pinto, bumulaga sa kanila ang ilang mga asong nakatali sa magkabilang dulo ng ring. Ang iba sa mga ito ay duguan at halos hindi na makagalaw. Anong klaseng tao ang gagawa ng ganito sa mga inosenteng hayop? Bulong ni Mikael sa sarili habang marahang lumalapit sa isa sa mga aso. Ligtas na kayo ngayon, anya, habang tinatanggal ang tali ng isang asong nanginginig. Dahil sa walang mag-aalaga sa mga ito at hindi rin naman ito mapopondohan ng gobyerno, ay sinabi ng korap na boss ni Mikael na itapon o di kaya ipakatay na lamang ang mga ito. Wala tayong budget para sa mga yan. Baka mas maganda pang itapon na lang o ipakatay. Malamig na sabi ng kanilang hepe habang nakaupo sa kanyang opisina. Chief, hindi naman tayo mga hayop. Hindi natin sila pwedeng basta-basta itapon lang. Pagtutol ni Sergeant Reyes. May mga puso rin ng mga yan. Dagdag pa ng isang pulis. Nakita kasi nila kung gaano na lamang kaawa-awang mga hayop na ito. Ano kaya kung isama na lang natin sila sa training program? Baka pwede silang maging mga police dogs. Suhestyon ni Officer de Guzman. Kahit na ayaw pa ng boss nila Mikael, natrabahuin ang idea na ito dahil alam niya na mababawasan ang kanilang pondo kung gagawin niya ito, ay may mga matataas na ranggo ng mga pulis ang nagsabi na maganda itong idea. Sige, gawin niyo kung anong gusto niyo. Pagod na sabi ng chief habang umiiling. Kalaunan ay nakapasa ang mga aso sa training program at binigay sa kanila. Naging ganap na police dog ang mga ito. Mikael, kailangan mo nang tanggapin si Jumbo bilang partner mo, sabi ni Sergeant Reyes habang ipinapakita ang malaking aso sa kanya. Hindi ko kailangan ng partner, lalo na ng isang aso, sagot naman ni Mikael. Mas magiging mahusay ka kung may kasama ka, Mikael. At tignan mo naman si Jumbo, parang kayang-kaya kanyang protektahan. Pangungumbinsi ni Reyes. Kahit na ayaw ni Mikael ng partner dahil sa takot na ma-attach muli siya rito, ay wala siyang nagawa. Iniisip niya na dahil isa itong aso at hindi niya rin naman makakausap ito, ay hindi siya magiging malapit rito. Sige na nga, Jumbo, sabi ni Mikael habang marahang hinahaplos ang ulo ng aso. Tignan natin kung kaya mo akong sabayan. Maraming mga kaso ang ginawa nila Mikael at ng kanyang bagong partner. Kasama na dito ang pagbabantay ng mga airport, mga LRT, paglilibot sa mga mall at ibang establishmento. At marami pang iba. Mikael, dalhin mo na si Jumbo sa airport. May report na nagsabi na posibleng merong smuggling ng droga doon. Utos ni Sergeant Reyes. Sige, tara na Jumbo. Trabaho na tayo.
Wika ni Mikael habang hinahawakan ang leash ng aso. Kapag nakikita ng mga tao ang partner na aso ni Mikael ay iba't ibang reaksyon ng mga ito. May ilan ang natatakot at kinakabahan rito, habang ang iba naman ay natutuwa at humahanga kapag nakikita ito. Ang laki naman ng aso mo, sir. Ang ganda pa. Sabi ng isang batang babae habang nasa mall sila. Salamat, pero hindi pwedeng hawakan si Jumbo ngayon, may trabaho kami. Paalala ni Mikael. Merong mga tao ang gustong lumapit at humawa kay Jumbo na nakuha ang pangalan dahil sa malaking pangangatawan nito. Ang iba ay nagpapaalam na hawakan si Jumbo, habang ang iba naman ay kusa na lamang itong nilalapitan at hinahawakan na parang isang ordinaryong aso sa lansangan. Marahang pinagsasabihan ni Mikael ang mga ito na huwag hawakan si Jumbo dahil sa kasalukuyan nitong nagtatrabaho at hindi ito makakapag-focus kung papalibutan siya ng mga tao. Pasensya na kayo ha, pero kailangan niyang manatiling focus eh. Sabi ni Mikael sa isang magulang na kasama ang kanilang anak na gustong hawakan si Jumbo. Pero iyak ang anak ko, sagot ng magulang. Pasensya na po talaga, pero trabaho kasi kami ngayon eh, paliwanag ni Mikael. Naging maganda ang pagsasama ni Mikael at Jumbo, kung saan kahit hindi sila nagkakaintindihan ay mas nagiging mahusay ang kanilang trabaho kapag sila ay magkasama. Hindi ko akalaing magaling ka palang partner, Jumbo, sabi ni Mikael isang gabi habang nagpapahinga sila matapos ang isang mahabang araw ng trabaho. Si Jumbo ay tila sumang-ayon. Humiga sa paanan ni Mikael at pumikit. Sa bawat araw na dumadaan, unti-unting nagiging mahalaga si Jumbo kay Mikael. Hindi lamang dahil sa kasanayan nito sa trabaho, kundi dahil na rin sa kanyang presensya na nagdadala ng kaunting liwanag sa madilim na mundo ng pagiging pulis. Ang bawat tahol ni Jumbo ay nagiging paalala na kahit sa gitna ng kaguluhan, may mga bagay pa ring nag-aalay ng pag-asa at pagmamahal. Sa isang araw na tila walang kakaibang inaasahan, biglang nakatanggap ng tawag si Mikael at Jumbo para sa isang misyon sa isang bus station. Mikael, kailangan niyong pumunta sa bus station. May report na posibleng may mga illegal na droga o bomba na ipinasok doon, sabi ni Sergeant Reyes sa telepono. Copy, Sarge, papunta na kami, sagot ni Mikael habang inilalagay ang leash kay Jumbo. Ang istasyon ng bus ay matao, puno ng mga taong naghihintay na makasakay patungo sa kanilang destinasyon. Pagdating nila Mikael at Jumbo sa istasyon, agad nilang sinimulan ang inspeksyon ng mga bagahe. Habang inaamoy ni Jumbo ang mga bag, ramdam ni Mikael ang mga tingin ng mga tao sa kanila. Huwag kang mag-alala, Jumbo. Gagawin lang natin ang trabaho natin, bulong ni Mikael sa kanyang kasama. Habang nag-i-inspeksyon, lumapit sa kanila ang isang babae. Maganda ang bihis at tila desente. Excuse me, officer, pwede bang ilayo niyo ang aso niyo? Takot kasi ako sa aso eh, sabi ng babae na may halong kaba sa boses. Pasensya na po ma'am, pero kailangan lang naman niyang amoyin ang bagahe niyo. Mabilis lang ito, paliwanag ni Mikael. Nang lumapit na si Jumbo upang amoyin ang bagahe ng babae, bigla itong sumigaw ng napakalakas. Tulong! Inaatake ako ng aso niyo! Sigaw ng babae habang lumalayo. Agad na naglabasan ng mga cellphone ng mga tao at nagsimulang mag-video. Si Jumbo naman ay tuloy-tuloy na tumahol sa babae. Nagwawala ang aso! Ilayo niyo yan! Sigaw ng isang matandang lalaki sa likuran. Napansin ni Mikael ang kakaibang pag-uugali ni Jumbo. Nakatingin ito sa bagahe ng babae at walang tigil sa pagtahol. Ma'am, kailangan ko pong tignan ng gamit niyo, sabi ni Mikael. Bakit? Wala kayong karapatang gawin yan. Tinatakot niyo lang ako, sagot ng babae na may halong galit at takot sa muka. Maraming tao ang sumang-ayon sa usapan. Nagsasabing tinatakot ni Mikael at Jumbo ang babae. Sobra na ang mga pulis. Hindi na tama to, sigaw ng isang lalaki habang nagvi-video pa rin. Bigla na lang binato ng babae si Jumbo gamit ang kanyang payong. Tumama ito sa ulo ng aso at bahagyang napaatras si Jumbo. Pero tuloy pa rin ito sa pagtahol sa direksyon ng bagahe ng babae. Dumating ang mga kasamahan ni Mikael dahil sa kaguluhan. Ano bang nangyari dito? Tanong ni Officer de Guzman habang hinahawakan ng kanyang batuta. Kailangan nating inspeksyonin ang bagahe ng babaeng ito. May kakaiba, paliwanag ni Mikael. Hindi pwede, inaabuso niyo ang kapangyarihan niyo, sagot naman ng babae na halos lumuha na sa galit. Ma'am, kailangan lang naming siguraduhin na wala kayong dalang ilegal. Sandali lang po ito, sabi ni Officer de Guzman habang sinisikap na kalmahin ang sitwasyon. Hindi niyo pwedeng kunin ang gamit ko,
Pagtanggi ng babae habang hinahawakan ang kanyang bag na parang ayaw pakawalan. Hindi ito makakabuti sa inyo, ma'am. Kailangan niyo pong sumama sa amin para ma-inspeksyon namin ang gamit niyo, sabi ni Sergeant Reyes habang dahan-dahang hinahawakan ng babae. Bitiwan niyo ako. Wala kayong karapatang gawin to. Patuloy na pag-alman ng babae habang ang mga tao naman ay nagsimula ng magtipon-tipon at magbulong-bulungan. Ang pang-aabuso na ito ng kapangyarihan ay hindi na tama, sabi ng isa sa mga tao. Sa kabila ng mga pagprotesta, dinala nila Michael at ng kanyang mga kasamahan ng babae sa isang secure na lugar upang inspeksyonin ang kanyang bagahe. Huwag niyong pababayaan si Jumbo. Bantayan niyo siya, bilin ni Michael sa isa sa mga pulis habang sinisigurong walang masamang mangyayari sa kanyang partner. Okay ka lang ba, Jumbo? Tanong ni Michael habang hinahaplos ang ulo ng aso. Tumahol si Jumbo. Tila sinasabing handa pa rin siyang magtrabaho. Matapos ang inspeksyon, natuklasan nila Michael na meron talagang dalang droga ang babae. Narito, Michael. Puno ng syabong bag na ito, sabi ni Officer de Guzman habang ipinapakita ang mga pakete ng droga na nakatago sa loob ng mga damit ng babae. Mukhang nagpapanggap lang pala siyang natatakot sa aso para palayuin tayo, sabi ni Michael habang nagugulat pa rin sa natuklasan. Nang sabihin ng pulis sa publiko ang nangyari, marami pa rin ang nagdududa. Sus, tinaniman lang ng mga pulisya ng droga, sabi ng isang lalaki na patuloy pa rin nagbibidyo. Hindi natin alam kung totoong sinasabi nila. Nakita rito ni Michael kung gaanong walang katiwala sa kanila ang mga tao. Kahit kailan, hindi tayo magiging sapat sa mga mata ng mga yan, bulong ni Michael sa sarili habang tinitignan ng mga tao na nagbibidyo pa rin sa kanila. Tapos na ang inspeksyon. Maaari na kayong umalis, sabi ni Sergeant Reyes sa mga tao. Habang naglalakad sila pabalik sa presinto, hindi maiwasang isipan ni Michael kung ano pa nga ba ang kailangan nilang gawin para magtiwala muli ang publiko sa kanila. Ginagawa lang natin ang trabaho natin pero parang lagi na lang tayong kontrabida, sabi ni Michael kay Jumbo habang naglalakad sila sa tabi ng mga kalsada. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang kanilang serbisyo. Si Jumbo na hindi alintana ang sakit mula sa bato ng payong ay patuloy pa rin sa kanyang tungkulin. Salamat, Jumbo, ha. Hindi ko magagawa ito nang wala ka, sabi ni Michael habang marahang hinahaplos ang ulo ng kanyang loyal na partner. Tumahol si Jumbo. Tila sinasabing, nandito lang ako, Michael. Kasama mo ako sa laban na ito. Para masiguradong maliksi at maayos ang kalusugan ni Jumbo, ay parati itong sinasama ni Michael sa tuwing nagja-jogging siya tuwing umaga. Sa mga pagtakbo nila sa tabi ng mga tahimik na kalsada, ramdam ni Michael ang koneksyon nila ng kanyang asong kasamahan. Galing mo talaga, Jumbo. Hindi ka talaga nagpapahuli, ha. Biro ni Michael habang tinitignan ng aso na tila ba may masayang ngiti sa muka. Sa pagdaan ng mga araw ay mas lalo pa silang naging malapit. Si Michael na rin ang nagpapakain sa aso at madalas niyang nilalaro ito matapos ang kanilang trabaho. Kain na tayo, Jumbo. Kailangan mo na ng lakas para sa trabaho bukas, sabi ni Michael habang pinupuno ang mangkok ni Jumbo ng pagkain. Marami pang naging trabaho sila Michael at Jumbo. Kasama na dyan ang paglilibot sa mga mall para masigurong walang illegal na bagay ang ipasok rito. Sir, kailangan niyo pong inspeksyonin ng mga bagay sa entrance, utos ni Sergeant Reyes habang binibigyan ng briefing ang kanilang team. Tara, Jumbo, may trabaho na ulit tayo, sabi ni Michael habang hinahawakan ang leash ng aso. Habang naglalakad sila sa loob ng mall, napapansin ni Michael ang mga nagtatakang tingin ng mga tao. Wow, ang ganda ng aso mo, officer, sabi ng isang tendera. Salamat po, sagot ni Michael na may magalang na ngiti. Ang isa sa mga naging intense na misyon nila Michael ay yung nagkaroon ng isang lindol at nawasak ang isang gusali. Code Red! Code Red! May gumuhong gusali sa tabi ng bayan. Kailangan natin ng rescue team, sigaw ng dispatcher sa radyo. Agad na nagmamadali si Michael at Jumbo patungo sa lugar ng insidente. Pagdating nila roon, bumungad sa kanila ang mga sirena ng ambulansya, mga tao na umiiyak at mga bumagsak na pader. Michael, kailangan nating mahanap ang mga natabunan sa loob, sabi ni Officer de Guzman na punong-puno ng alikabok ang muka. Jumbo, kailangan ka namin, bulong ni Michael sa kanyang kasamang aso. Dahil maliit lamang ang mga espasyo ng mga gumuhong pader, ay si Jumbo lamang ang kayang makapasok sa mga ito. Jumbo, hanapin mo sila.
Utos ni Mikael habang pinapakita sa aso ang isang piraso ng damit mula sa natabunang biktima. Gamit ang matalas na pangamoy ay nagawang i-search ni Jumbo ang kinalalagyan ng mga natabunang tao. Habang kinakapa ni Jumbo ang bawat sulok ng gumuhong gusali, narinig ni Mikael ang malalim na paghinga ng kanyang aso. "Tara Jumbo, kaya natin to," sabi ni Mikael sa kanyang sarili habang sinusundan ng tingin ng kanyang kasama. Biglang tumawal si Jumbo, sinyales ng mga natagpuan niya. "Dito dali, may tao rito," sigaw ni Mikael sa kanyang mga kasamahan. Dali-daling tumulong ang mga polis at mga rescuer sa pagtanggal ng mga pader na nasa ibabaw ng mga taong natabunan. Sa bawat tahol ni Jumbo, tumitibok ang puso ni Mikael ng pag-asa. "Konti na lang mga tol, kaya natin to," sigaw ni Officer de Guzman habang nagtatanggal ng mga debris. Dahil rito, ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras para sa pagtatanggal ng mga pader na wala namang tao ang nasa ilalim. Isa-isang nailigtas ang mga biktima at sa bawat isa na nailalabas, isang malaking pasasalamat ang ibinibigay kay Jumbo. "Salamat officer, kung wala ang aso mo baka patay na kami ngayon," sabi ng isang lalaki habang yakap-yakap ang kanyang pamilya. "Si Jumbo po ang nagligtas sa inyo. Siya po ang tunay na bayani," sagot naman ni Mikael na may ngiti. Maraming mga tao ang nagpasalamat kay Jumbo dahil sa naging bayani ito noong mga pagkakataon na iyon na siyang nagligtas sa napakaraming mga tao. "Ang galing po ng aso mo sir, ang tapang," sabi ng isang bata na lumapit kay Mikael. "Salamat pero si Jumbo ang tunay na magaling talaga," sagot ni Mikael habang tinatapik ang ulo ng aso. "Jumbo, naririnig mo ba na bayani ka?" bulong ni Mikael sa kanyang kasamang aso. Habang bumabalik sila sa kanilang sasakyan matapos ang mahabang araw, hindi maiwasan ni Mikael na magpasalamat sa pagkakaroon ng isang tapat na kasama tulad ni Jumbo. "Salamat Jumbo, hindi ko magagawa to nang wala ka," sabi ni Mikael habang nakatingin sa langit. Tumahol si Jumbo, tila sinasabing, "Nandito lang ako Mikael, kasama mo ako sa laban na ito." Sa bawat misyon na kanilang tinatahak, lalong lumalalim ang koneksyon nila Mikael at Jumbo. Hindi lamang sila partner sa trabaho, kundi magkaibigan ng nagtitiwala rin sa isa't isa. Sa kabila ng mga pagsubok at panganib na kanilang hinaharap, patuloy nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin, handang mag-alay ng kanilang buhay para sa kapayapaan at kaligtasan ng kanilang komunidad. Isang araw habang naglalakad sila Mikael sa kalsada sa Maynila, ay biglang tumahol na lamang si Jumbo sa isang abandonadong ospital. "Ano na naman kayang nakita mo Jumbo?" tanong ni Mikael sa kanyang kasama habang tinitignan ng lumang gusali na puno ng alikabok at mga sirang bintana. Meron pa silang trabaho sa isang gusali na siyang iniutos na gawin ng kanilang boss. Kaya pinatigil muna ito ni Mikael. "Jumbo, hindi tayo pwedeng magtagal dito. Marami pa tayong gagawin," sabi niya habang hinihila ang leash ng aso. Pero sa pagpapatuloy ng mga araw, tuwing nadadaan sila Jumbo sa lugar na iyon ay panay tingin rito ng aso at parati itong tumatahol. "Ano bang meron dyan?" bulong ni Mikael sa sarili habang pinagmamasdan si Jumbo na tila ba gustong pumasok sa loob ng ospital. Nang i-report ito ni Mikael sa kanyang boss para magsimula na ang pag-iimbestiga sa gusali, ay hindi siya pinayagan. "Mikael, matagal nang abandonado ang ospital na yun. May plano ang gobyerno dyan. Bawal itong pakialaman," mariing sabi ng kanyang boss na si Chief Villanueva. "Pero sir, bakit kaya ganun na lang ang reaksyon ni Jumbo tuwing nadadaan kami ron?" tanong ni Mikael. "Wala kang dapat ipag-alala. Sundin mo na lang ang utos ko," sagot ni Chief Villanueva na tila may tinatagong sikreto. Dumaan ang mga araw at mas naging malakas ang pagtahol ni Jumbo sa abandonadong ospital na ito tuwing nadadaan sila. Madalas ay malakas nitong hinahatak si Mikael na pumasok sa lugar. "Jumbo, kalma lang. Hindi nga tayo pwedeng basta-bastang pumasok dyan," sabi ni Mikael habang sinusubukang pigilan ng aso. Pero sa bawat araw na nagdaraan, hindi mapigilan ni Mikael ang pagkausisa. Ano kayang meron sa loob ng gusaling yun? Dahil sa matinding kuryosidad at dahil abandonado naman na ang gusali, ay hindi kailangan ni Mikael ng warat para mag-imbestiga rito. Kaya isang gabi, bago matapos ang trabaho, nagawa niyang pasukin at imbestigahan na ang abandonadong ospital kasama si Jumbo. "Okay Jumbo,
Oras na para malaman natin kung ano ang meron dito. Bulong ni Mikael habang binubuksan ang kalawangin na gate ng ospital. Pagpasok nila, agad nilang naramdaman ang lamig at dilim ng lugar. Ang mga pader ay puno ng graffiti at ang sahig ay natatakpan ng mga sirang gamit at basag na salamin. Dahan-dahan lang tayo, Jumbo. Baka may mga taong nagpapalipas ng gabi dito. Sabi ni Mikael habang marahang hinahaplos ang ulo ng aso para pakalmahin ito. Habang naglalakad sila sa loob ng gusali, narinig ni Mikael ang mga ingay na nagmumula sa ilalim ng ospital. Ano yun? Bulong niya habang sinusundan ng tunog. Ang mga yabag ng kanilang mga paa ay lumilikha ng eko sa malawak na pasilyo. Nang marating nga nila ang isang hagdan pababa, napagtanto ni Mikael na ang ingay ay nagmumula sa parking lot. Jumbo, dito tayo, sundan mo ko. Utos ni Mikael habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Pagbaba nila, bumulaga sa kanila ang isang eksenang hindi nila inaasahan. Merong fighting ring ng mga aso sa gitna ng parking lot. Ang paligid ay puno ng mga kulungan ng aso. Karamihan ay sugatan at naghihingalo. Ang ilan sa mga ito ay patay na. Diyos ko, anong nangyari dito? Sabi ni Mikael habang tinitignan ng mga kaawa-awang hayop. Agad na humingi ng backup si Mikael sa kanyang sergeant. Sarge, may natuklasan kami dito sa abandonadong hospital. Kailangan namin ng backup ngayon din. Sabi ni Mikael sa telepono. Ang boses niya ay puno ng tensyon. Anong natagpuan niyo, Mikael? Tanong ni Sergeant Reyes. May illegal na dogfighting ring dito. Kailangan natin silang iligtas. Sagot ni Mikael. Diyos ko naman, Mikael, inutusan tayo ni Chief na huwag siyang tawagan matapos ang oras ng trabaho. Pero sige, tatawag ako ng ibang mga pulis. Sabi ni Sergeant Reyes. Pasensya na pero salamat talaga, Serge. Kailangan nating masigurong ligtas ang mga aso dito. Sagot ni Mikael habang patuloy na tinitignan ng mga kaawa-awang hayop. Habang iniintay ang backup, hindi mapigilan ni Mikael na pakiramdaman ng lugar. Bakit kaya ayaw papasukin ni Chief ang lugar na ito? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang paligid. Ang ospital ay sadyang luma at puno ng kasaysayan. Ang mapadar nito ay may mga bakas ng dating kagandahan. Ngunit ngayon ay puno na ng kalawang at dumi. Biglang tumawol si Jumbo ng malakas. Sinyales na may paparating. Anong meron, Jumbo? Tanong ni Mikael habang inilalabas ang kanyang baril. Dito lang kayo at huwag kayong lalapit. Sigaw niya habang sinusuri ang paligid. Lumapit si Sergeant Reyes kasama ang iba pang pulis. Mikael, narito na kami. Anong sitwasyon? Tanong ni Reyes habang tinitignan ng mga sugatang aso. Kailangan nating iligtas ang mga ito. Hindi sila pwedeng manatili dito. Sabi ni Mikael. Sinimulan nila ang pag-rescue sa mga aso. Dahan-dahang inilabas ang mga ito mula sa kanilang mga kulungan. Ito na ang pinakamasamang nakita ko. Sabi ni Officer de Guzman habang inaalalayan ang isang sugatang aso. Kailangan nating masiguradong hindi na ito mangyari ulit. Sagot ni Mikael habang tinitignan ng mga kaawa-awang hayop. Habang inaasikaso nila ang mga aso, napansin ni Mikael na may mga papeles at dokumento ang nakakalat sa isang mesa. Ano ito? Tanong niya sa sarili habang tinitignan ng mga ito. Mga tala ito ng transaksyon, listahan ng mga aso at mga pangalan ng mga taong sangkot. Diyos ko, mas malalim pa ito kaysa sinaakala natin. Sabi ni Mikael. Sa kanilang pag-iimbestiga, natuklasan nila na ang fighting ring na ito ay bahagi ng isang mas malawak na operasyon na kinabibilangan ng mga may matataas na posisyon. Mikael, kailangan natin itong i-report agad. Sabi ni Sergeant Reyes. Oo, pero sino ang pagkakatiwalaan natin? Hindi pwedeng sa chief natin. Sagot ni Mikael habang tinitignan ng mga dokumento. Habang patuloy ang kanilang pag-rescue at pag-iimbestiga, hindi mapigilan ni Mikael na mag-isip ng mas malalim. Ano nga ba ang totoong nangyayari sa likod ng mga pader ng lumang ospital na ito? At paano nila may papahayag ang katotohanan nang hindi sila mapahamak? Sa kabila ng mga panganib at pagsubok na kanilang kinakaharap, patuloy na nanatiling tapat si Mikael at Jumbo sa kanilang tungkulin. Hindi sila nagpatinag sa mga banta at patuloy na lumaban para sa hustisya. Sa bawat tahol ni Jumbo, isang paalala na kahit sa gitna ng kadiliman, may pag-asa at liwanag na handang magligtas sa mga nangangailangan. Habang naglilibot si Mikael sa paligid ng fighting ring, napansin niya ang isang folder na nakatago sa ilalim ng mesa. Agad niyang kinuha ito at binuksan. Nagulat siya sa kanyang natuklasan.
kasama sa listahan ng mga pangalan ng kanilang chief na si Villanueva. Diyos ko, kaya pala ayaw ni chief na pakialaman namin ang hospital na ito. Bulong ni Mikael sa sarili. Posibleng ito ang dahilan kung bakit ayaw nitong pakialaman at imbestigahan nila ang abandonadong gusali. Dahil sa mataas na ranggo ng kanilang chief, hindi nila pwedeng basta-basta na lamang i-report ang pangyaring ito. Reyes, tignan mo po itong nakita ko, sabi ni Mikael habang pinapakita ang mga dokumento kay Sergeant Reyes. Kasama si chief dito. Hindi natin pwedeng hayaan ito. Nag-uusap sila ng kanilang sergeant at napagpasya nilang magpatuloy sa investigasyon ng palihim. Kailangan natin ng matibay na ebidensya bago tayo kumilos, sabi ni Reyes. Huwag tayong magpapahalata. Gawin nating maayos ang lahat. Natuklasan nila Mikael na may ilan pang mga lokasyon ang nakalagay sa mga papeles kung saan makikita ang iba pang mga illegal na fighting ring. Ito ang susunod na pupuntahan natin, sabi ni Mikael habang tinuturo ang isang address sa papel. Pero kailangan nating mag-ingat. Hindi natin alam kung gaano kalalim ang operasyon ng mga ito. Sa kabila ng panganib, sinimulan nilang imbestigahan ang ilang mga fighting ring. Si Jumbo ang isa sa pinaka naging nakakatulong sa mga pulis. Mikael, ang galing talaga ni Jumbo. Ang bilis niyang mahanap ang mga ito, sabi ni Officer de Guzman habang pinagmamasdan ng aso. Posibleng dahil nagmula siya mismo sa isang fighting ring noong siya ay tuta pa lamang, sagot naman ni Mikael. Alam na niya ang amoy ng mga ganitong establishmento. Siguro gusto niyang tulungan ng ibang mga aso para hindi na maranasan ang ganito. Sa isang misyon nila Mikael sa pagpasok sa mga fighting ring para iligtas ang mga aso at kunin ang mga dokumento, ay nakasalubong nila ang ilang mga tauhan sa ilegal na pustahang ito. Huwag kayong kikilos, pulis to! Sigaw ni Mikael habang itinutok ang baril sa mga kalaban, pero hindi agad nagpatinag ang mga ito at nagkaroon ng barilan. Dapa, Jumbo! Sigaw ni Mikael nang makita niyang nagtatago ang mga kalaban sa likod ng mga sasakyan. Sa kasamang palad sa gitna ng putukan ay nabaril si Jumbo. Jumbo! Sigaw ni Mikael habang nakikita ang kanyang kasama na natumba. Agad siyang tumakbo papunta kay Jumbo. Tinanggal ang leash at kinuha sa kanyang mga bisig. Kaya mo to, Jumbo. Huwag kang susuko. Bulong ni Mikael habang nararamdaman ang pagdaloy ng dugo mula sa sugat ng aso. Matapos ang misyon at nahuli na ng mga pulis ang mga kriminal, dali-daling dinala ni Mikael si Jumbo sa isang veterinarian para matulungan ito. Dok, tulungan niyo po siya, nabaril siya. Halos umiiyak na sabi ni Mikael habang hinahabol ang kanyang paghinga. Naging matagal ang operasyong ginawa kay Jumbo. Habang nasa waiting area, hindi mapigilan ni Mikael ang kanyang emosyon. Labi siyang umiiyak dahil sobra na siyang napamahal sa aso at hindi niya kayang mawala ito. Dok, gawin niyo po ang lahat ng makakaya niyo. Siya lang ang natitira sa akin, sabi ni Mikael sa vet na abala sa operasyon. Habang naghihintay, napaupo si Mikael sa isang upuan sa vet clinic. Hindi sigurado kung ano na lamang ang nangyayari kay Jumbo. Diyos ko, huwag niyo naman pong kunin sa akin si Jumbo. Siya lang ang kasama ko sa laban na ito. Bulong ni Mikael habang pinipilit na pigilan ang pagluha. Pinagmamasdan niya ang mga larawan ng mga hayop sa dingding ng klinik. Umaasang magiging maayos si Jumbo. Nanalangin siya na sana walang mangyaring masama rito. Please Jumbo, lumaban ka, kailangan kita, sabi ni Mikael sa sarili habang nakatingin sa pinto ng operating room. Sa bawat minutong lumilipas, tila ba isang malaking tinik ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Naghihintay ng balita mula sa doktor. Kalaunan lumabas ang vet mula sa operation room. Officer, ligtas na po ang aso nyo, sabi ng vet na may maamong ngiti. Pero kailangan niyang manatili rito para masiguro na hindi lumala ang sugat niya. Naging masaya si Mikael dahil sa pagkabuhay ni Jumbo. Salamat Dok, salamat po talaga, sabi ni Mikael habang pinupunasan ng mga luha sa kanyang mata. Hinaplos niya ang ulo ni Jumbo na tila ba nagbibigay ito ng mas malalim na hinga. Magpahinga ka muna Jumbo, nandito lang ako. Habang nag-uusap sila ng vet tungkol sa kalagayan ni Jumbo, nakatanggap si Mikael ng tawag mula sa kanyang chief. Galit na galit ito at agad na ipinatawag si Mikael sa kanyang opisina. Mikael, pumunta ka rito ngayon din, sigaw ni Chief Villanueva sa telepono. Ramdam ni Mikael ang tensyon at galit sa boses ng kanyang boss. Dok, babalik na lang ako mamaya para kay Jumbo. Tawagan niyo po kung may kailangan kayo, sabi ni Mikael bago tumungo sa opisina ng chief. Pagdating ni Mikael sa opisina,
Nadatnan niya na sinisigawan ni Chief Villanueva si Sergeant Reyes at ang iba pang mga polis na kasama sa misyon. Anong klaseng operasyon to? Sino nagbigay sa inyo ng go signal ha? Alam niyong bawal kayong pumasok sa hospital na yun. Sigaw ng chief habang pinapalo ang mesa ng kanyang kamao. Nang makita si Mikael, agad itong sinigawan din. Mikael, anong pumasok sa isip mo at pinasok mo ang lugar na yun? Sir, nakita po namin ang mga ebidensya ng illegal na gawain sa hospital na yun. Mga papeles na nagsasabi ng iba pang mga lokasyon ng mga fighting ring. Sagot ni Mikael na may paninindigan. Wala kang karapatang magsagawa ng ganoong operasyon nang walang pahintulot ko. Galit na sagot ni Chief. Chief, hindi na ito tungkol sa pahintulot mo. Nakita namin ang pangalan mo sa mga dokumento. Kasama ka sa mga taong nag-oorganisa ng mga illegal na pustahan. Sagot ni Mikael habang ipinapakita ang mga papeles na nakuha nila. Nagulat naman ang hepe dahil sa pagsagot sa kanya ni Mikael. Ang mga mata nito ay nagdidilim. Tila ba isang halimaw na nagising sa galit. Anong ibig mong sabihin ha? Sigaw ng chief habang pilit kinukuha ang mga dokumento mula kay Mikael. Baka gusto mong sipain kita mula sa serbisyo, Mikael. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo, naintindihan mo ba? Banta ng chief habang nakatutok ang daliri nito sa mukha ni Mikael. Sir, hindi kami natatakot sa iyo. Gusto lang namin gawin ang tama, sabi ni Sergeant Reyes habang tumatayo sa tabi ni Mikael. Alam namin ang ginawa mo at hindi kami papayag na masira ang serbisyo dahil sa isang tiwaling opisyal na katulad mo. Dagdag pa ni Officer de Guzman. Nang marinig ito ng chief, lalo itong nagalit. Lahat kayo, sasantahin ko kayo. Wala kayong karapatan na kalabanin ako. Sigaw nito habang nagwawala sa opisina. Pero sa kabila ng lahat ng galit at pananakot, nanatiling matatag si Mikael at ang kanilang mga kasamahan. Kahit na anong gawin mo, hindi mo kami mapapatahimik. Sabi ni Mikael habang tumitingin ng diretso sa mga mata ng chief. Sa puntong iyon napagtanto ng chief na wala na siyang magagawa para patahimikin ang mga ito. Sige, tignan natin kung ano ang mangyayari sa inyo. Banta niya bago tumalikod at lumabas ng opisina. Iniwan si Mikael at ang kanyang mga kasamahan na nagtatagumpay sa kanilang laban para sa katotohanan. Pagkalis ng chief, napabuntong hininga si Mikael. Salamat sa suporta mga kasama ha, sabi niya habang pinupunasan ng pawis sa noo. Alam kong hindi ito magiging madali pero kailangan nating ipaglaban ng tama. Kasama mo kami Mikael. Hindi tayo susuko hanggat hindi natin napapanagot ang may mga sala. Sagot ni Sergeant Reyes habang tinatapik ang balikat ni Mikael. Habang nagpupulong sila upang magplano ng kanilang susunod na hakbang, ramdam ni Mikael ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang mga tapat na kasamahan at si Jumbo, ang kanyang loyal na aso, sa kanilang laban para sa hustisya. Dumaan ang mga araw at nagpatuloy ang trabaho nila Mikael at ang kanyang mga kasamahan. Sa bawat pagkakataon, sinisikap nilang ayusin ang mga papeles at dokumento na nakuha nila mula sa mga fighting ring. Isinama nila ang pangalan ng kanilang chief sa mga dokumento para masigurong matatanggal ito sa trabaho. Hindi na ito pumapasok sa kanilang opisina at nabalitaan nilang nagtatago na raw ito. Siguraduhin natin kompleto ang mga ebidensya bago natin ipasa ito, sabi ni Mikael habang inaayos ang isang stock ng mga papeles. Kailangan nating masigurong hindi siya makakatakas sa kanyang pananagutan. Oo Mikael, hindi tayo titigil hanggat hindi siya napapanagot, sagot ni Sergeant Reyes habang tinutulungan siyang i-organize ang mga dokumento. Kailangan nating maging maingat. Marami pang ibang mga nasa likod nito sigurado. Kalaunan ipinasa na nila Mikael ang mga dokumento sa mga nakatataas. Naging malaki itong iskandalo sa bansa dahil maraming mga opisyal at taong may mataas na estado ang nalaman nilang kasangkot sa krimen. Ang tapang niyo Mikael, ang laking bagay ng ginawa niyo, sabi ng isang matandang pulis habang pinapanood ang balita sa TV. Walang kriminal na hindi napapanagot, sagot naman ni Mikael. Dumating na rin ang araw na nakaalis na sa vet si Jumbo. Magaling na ang sugat nito at pwede na siyang bumalik sa trabaho. Nang magkita sila ni Mikael, hindi may tago ang saya sa kanilang mga muka. Jumbo, buti naman at magaling ka na. Namiss kita partner, sabi ni Mikael habang niyayakap ang aso. Tumahol si Jumbo, tila ba sumasang-ayon at masayang makita ang kanyang kapartner.
Isang araw habang nag-aayos ng mga papeles sa police station ni Michael, bigla na lamang pumasok ang chief sa opisina. May dala-dala itong baril at agad na tinutukan si Michael. Michael, lahat ng ito ay kasalanan mo, sigaw ni Chief Villanueva habang nanginginig ang kamay na may hawak ng baril. Chief, kumalma ka. Huwag mong gawin to, sabi ni Michael habang dahan-dahang inaaangat ang mga kamay bilang senyales ng kanyang pagsuko. Labis na natakot si Michael para sa kanyang buhay. Wala akong choice, Michael. Dahil sa'yo, mawawala sa akin ang lahat. Patuloy ng chief habang pinipilit kontrolin ang kanyang galit. Marami ding mga pulis ang nasa loob ng istasyon at agad na nagtutok ng baril kay Chief Villanueva. Sir, ibaba niyo ang baril niyo. Hindi niyo kailangan gawin to, sabi ni Sergeant Reyes habang dahan-dahang lumalapit. Huwag kang lalapit, Reyes, isa ka pa, sigaw ni Villanueva habang itinututok ang baril kay Michael. Michael, bakit mo ako nilaglag? Akala ko ba kasama kita dito, ha? Chief, hindi na ito tungkol sa atin. Tungkol na ito sa hustisya. Hindi pwedeng hayaan natin ang mga iligal na gawain, sagot ni Michael na pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Tama na, Chief. Huwag mong gawin to. Tahimik! Wala kayong alam sa mga pinagdadaanan ko, sigaw ni Villanueva habang lumalapit pa kay Michael. Ramdam ni Michael ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Alam niyang kahit isang maling galaw lang ay pwede itong magdulot ng trahedya. Nandito kami para tumulong sa iyo, Chief. Hindi para labanan ka, sabi ni Officer de Guzman habang patuloy na nakatutok ang baril sa kanilang chief. Huwag mong ipahamak ang sarili mo. May paraan pa para itama ang lahat. Ngunit tila ba hindi nakikinig si Chief Villanueva. Naging mas madiin ang pagkakatutok niya ng baril kay Michael. Ikaw, Michael, demonyo ka. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Sana wala ka na lang sa buhay ko, sabi ni Villanueva na puno ng galit at puot sa kanyang mga mata. Diyos ko, anong gagawin ko ngayon? Bulong ni Michael sa sarili habang pilit na nag-iisip ng paraan para mailigtas ang sarili at ang kanyang mga kasamahan. Tumigil siya at tinignan si Villanueva, umaasang makakahanap ng kahit na anong senyalis ng awa o pagkakalma sa mukha nito. Ngunit tila ba nawalan na ng pag-asa si Villanueva at ang natitira na lamang sa kanya ay ang galit. Habang tumitindi ang tensyon sa loob ng opisina, napagtanto ni Michael na ang bawat segundo ay mahalaga. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis, ngunit ano nga ba ang pwede niyang gawin sa sitwasyong ito? Chief, mag-usap tayo. Hindi ito ang tamang paraan para ayusin ang mga bagay-bagay, sabi ni Michael nang may kaunting pag-asa. Ngunit tila wala na talaga sa tamang pag-iisip si Villanueva. Wala nang usap-usap. Tapos na ang lahat, sagot ni Villanueva habang nakatutok ang baril kay Michael. Handa na para tapusin ang lahat. Habang nakatutok ang baril ni Chief Villanueva kay Michael, ramdam naman ng lalaki ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyari. Chief, pag-usapan natin to, sabi ni Michael na may bahid ng pagmamakaawa sa kanyang boses. Ngunit tila bingi na si Villanueva sa kanyang mga pakiusap. Pero maya-maya pa ay biglang may napansin si Michael na isang mabilis na anino na tumatakbo papunta kay Villanueva. Bago pa man makapag-react ang chief, si Jumbo ay dali-daling dinakma at kinagat ang kamay ng pulis na may hawak na baril. Ah! Sigaw ni Villanueva sa sakit at pagkagulat. Nabitawan niya ang baril at agad na sinugod ng ibang mga pulis ang chief. Naging dahilan para mapatumba ito. Pusasan niyo na siya, dalhin niyo na, sigaw ni Sergeant Reyes habang tinutulungan si Michael na tumayo. Panay sigaw si Villanueva na pagsisisihan nila ang ginawa nila. Wala kayong karapatang gawin to sa akin, pagsisisihan niyo ang lahat, sigaw niya habang pinoposasan. Si Michael naman ay napaupo sa sahig dahil sa takot at kaba. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Agad siyang nilapitan ni Jumbo, ang kanyang loyal na partner na aso. Jumbo, salamat. Salamat sa pagsagip sa akin, sabi ni Michael habang niyayakap ang aso. Tumahol si Jumbo. Tila ba sinasabi niyang nandito lang siya para protektahan si Michael. Hindi kita papabayaan, partner, bulong ni Michael habang yakap-yakap ang aso. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Jumbo na tila sumasabay sa kanya. Natutunan ni Michael na kahit pa noon ay ayaw niya ng partner dahil natatakot siyang mapamahal dito. Matapos ang isang aksidente, natuklasan niya na ayaw din ng partner niya na mawala siya. Sisiguraduhin ng mga ito ang kaligtasan niya.
kahit pa ilagay pa ng mga ito ang buhay nila sa kapahamakan, kagaya na lamang ng ginawa ni Jumbo para sa kanya. Hindi kita iiwan, Jumbo, salamat sa lahat. Bulong ni Michael habang patuloy na niyayakap ang aso. Kalaunan ay kinulong na rin si Chief Villanueva kasama ng iba pang mga pulis na kasangkot sa ilegal na gawain. Datating ang araw na makakaganti ako sa inyo, sigaw ni Villanueva habang isinasakay sa police mobile. Tapos na ang lahat, Chief. Panahon na para managot ka sa mga kasalanan mo, sabi ni Sergeant Reyes habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan. Habang nagpabalik tanaw si Mikael sa mga nangyari, napagtanto niya kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mga tapat na kasama, hindi lamang sa trabaho, kundi sa buhay. Si Jumbo ay hindi lamang isang aso, kundi isang tunay na kaibigan at kapatid sa laban. Tara na, Jumbo, marami pa tayong trabaho, sabi ni Mikael habang humihinga ng malalim at sinisimula ng panibagong araw ng kanilang serbisyo. Sa bawat takbang nila ni Jumbo, alam ni Mikael na handa silang harapin ang anumang hamon na darating at sa bawat laban alam niyang hindi siya nag-iisa. Kalaunan natapos na rin ang pag-aaral ng hukuman sa kaso ng dogfighting rings na inimbestigahan nila Mikael. Isang umaga, habang naglalakad si Mikael papunta sa istasyon, natanaw niya ang headline ng isang pahayagan. Dogfighting ring busted. High-ranking officials convicted. Napangiti siya. Alam niyang nagtagumpay na sila sa kanilang laban. Nang dumating siya sa opisina, sinalubong siya ng mga kasamahan. Mikael, ang galing ng ginawa mo. Isa kang bayani, sabi ni Officer de Guzman habang tinatapik siya sa balikat. Lahat tayo may ambag dito. Sama-sama naman nating ginawa to, di ba? Sagot ni Mikael na may ngiti sa labi. Hinatulan ng hukuman ang lahat ng kasangkot sa krimeng ito, mapaordinaryo man silang tao o mga opisyal na may mataas na estado. Si Chief Villanueva ay siguradong mabubulok na sa kulungan dahil sa maliban sa kaso niya ng pagiging sangkot sa fighting rings at pagiging korap, naparusahan din siya sa muntikan niyang pagpatay kay Mikael. Makakarma rin ang mga tulad niya, bulong ni Mikael sa sarili habang binabasa ang hatol sa dating chief. Habang nasa kulungan, hindi mapigilan ni Villanueva na magngit-ngit sa galit. Pagsisisihan yung ginawa niyo sa akin, hindi dito nagtatapos ito, sigaw niya habang dinadala siya sa kanyang selda. Ngunit para kay Mikael at sa kanyang mga kasamahan, tapos na ang lahat. Napanagot na nila ang may sala. Ang ilan sa mga nailigtas na aso ay isinali sa police training program. Mikael, gusto mo bang makita ang mga bagong trainees natin? Tanong ni Sergeant Reyes isang hapon. Oo naman, Sarge, sagot ni Mikael. Pagdating nila sa training grounds, nakita niyang mga dating kaawa-awang aso na ngayon ay masiglang nagsasanay kasama ang kanilang mga trainers. Hindi ako makapaniwala na makikita ko silang ganito kaayos, sabi ni Mikael habang pinagmamasdan ng mga aso. Ginawa mo ang lahat ng ito, Mikael. Dapat ka lang maging proud, sabi naman ni Reyes. Samantala, ang mga may matinding sugat na kinikailangang operahan at mga asong hindi kayang maging pulis ay pinaampon sa mga karapat-dapat na tao. Nandito po kami para mag-ampon ng isa sa mga aso, sabi ng isang mag-asawa na dumating sa istasyon. Sige po, mamili kayo. Sisiguraduhin niyo lang po na aalagaan niyo sila ng maayos, ha, sabi ni Officer de Guzman. Nakangiti si Mikael habang pinapanood ang mga aso na nagkakaroon ng bagong tahanan. Mabuti na lang at natagpuan nila ang mga taong nagmamahal sa kanila, bulong niya sa sarili. Dahil sa katapatang ipinakita ni Mikael, tumaas ang kanyang ranggo. Isang araw tinawag siya sa opisina ni Mayor Santos. Mikael, ang dedikasyon at katapangan mo ay isang inspirasyon sa ating lahat. Dahil dyan, nais naming bigyan ka ng parangal, sabi ng Mayor habang iniaabot ang isang plaque. Marami pong salamat, Mayor. Ginagawa ko lang po ang aking tungkulin, sagot naman ni Mikael na may halong kaba at saya. Marami ding mga interview ang ginawa kay Mikael dahil sa kanyang pag-report sa fighting ring na siyang naging dahilan para mapurusahan ng maraming mga opisyal. Officer Mikael, ano pong masasabi niyo sa mga paratang na may mga masasamang pulis pa rin sa ating lipunan? Tanong ng isang reporter. Gaya ng mga tao na nahahati sa masasama o mabuti, meron ding mababait at masasamang mga pulis. Hindi dapat diskriminahin at i-judge ng mga tao ang buong kapulisan dahil may masasama rito. May mababait pa rin na pulis sa mundo, sagot ni Mikael nang may paninindigan.
Bawat interview, binibigyan ni Mikael ng pagkilala ang kanyang mga kasamahan at si Jumbo. Hindi ko po magagawa ito ng mag-isa. Ang tagumpay na ito ay dahil sa aking mga kasamahan at dahil sa tapat kong partner, si Jumbo. Sabi niya habang pinupunasan ng pawis sa noo. Tumahol si Jumbo sa tabi niya. Tila ba sumasang-ayon sa lahat ng sinasabi ni Mikael. Naging masaya at matagumpay ang mga araw ni Mikael sa kanilang istasyon. Tara na Jumbo, may trabaho pa tayo. Sabi ni Mikael habang nilalagay ang leash kay Jumbo. Habang naglalakad sila papunta sa kanilang patrol car, ramdam ni Mikael ang bagong pag-asa at inspirasyon sa kanyang puso. Alam niyang marami pa silang haharapin na pagsubok, ngunit handa silang magpatuloy. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan, natutunan ni Michael na ang katapatan at dedikasyon sa tungkulin ay laging magbubunga ng hustisya. At sa tulong ng mga tapat na kaibigan at kasamahan, walang imposibleng laban. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na natatiling matatag si Mikael at si Jumbo sa kanilang serbisyo, handang ipagtanggol ang mga walang laban at ipaglaban ang katotohanan. Lumipas pa ang mga taon at mas lalo pang tumaas ang ranking ni Mikael dahil nagpatuloy siya sa maayos na pagtatrabaho. Isa na siya ngayong inspektor at kilala sa buong puwersa bilang isang tapat at dedikadong opisyal. Sa kabila ng mga tagumpay sa trabaho, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ni Mikael ay ang pagkakaroon niya ng sariling pamilya. Nagkaroon siya ng asawa, si Ana, at isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Gabriel. Kalaunan ay nagretiro na rin sa trabaho si Jumbo matapos ang 7 taon sa serbisyo. Jumbo, oras na para magpahinga ka, sabi ni Mikael habang nakayuko sa harap ng kanyang tapat na partner. Tumahol si Jumbo na tila ba sumasang-ayon sa kanyang amo. Napagdesisyonan ni Mikael na ampunin na lamang ang aso. Bantay nila ito sa bahay at napamahal na ito sa anak ni Mikael. Kahit na bata pa lamang si Gabriel ay madalas itong nilalaro ni Jumbo. Tatay, napakabait po ni Jumbo no? Sabi ni Gabriel habang nilalaro ang tenga ng aso. Oo anak, siya ang pinakatapat kong kaibigan. Sagot naman ni Mikael habang pinagmamasdan ang anak at kanyang aso. Sa bahay nila Mikael, natutunan ni Jumbo na mabuhay na parang isang ordinaryong aso. Mula sa pagiging istrikto nitong aso noong nasa serbisyo pa ito, tila ba maliksi at palalaro na itong tuta sa tuwing kasama si Gabriel. Isang araw habang naglalaro si Gabriel at Jumbo sa bakuran, lumapit si Ana kay Mikael. Mahal, tignan mo sila. Parang magkuya kung maglaro. Sabi ni Ana habang nakangiti. Oo nga Ana, napakalaki ng utang na loob ko kay Jumbo. Hindi ko alam kung anong gagawin kung wala siya. Sagot ni Mikael habang hinahaplos ang kamay ng kanyang asawa. Bantayan mo sila mahal. Sisiguraduhin kong magiging ligtas at payapa ang buhay ni Jumbo. Sa mundo, utang ko ang aking buhay sa kanya. Dagdag ni Mikael habang pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Tumahol si Jumbo. Tila ba sumasang-ayon na naman sa bawat salita ng kanyang amo. Salamat Jumbo. Hindi mo alam kung gaano kakahalaga sa amin. Bulong ni Mikael habang tinatapik ang ulo ng aso. Sa paglipas ng mga taon, naging masaya at payapa ang buhay ni Mikael kasama ang kanyang pamilya at si Jumbo. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ni Mikael ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanyang mga kasama. Gabriel, aalagaan mo si Jumbo ha? Siya ang bayani ng ating pamilya. Sabi ni Mikael habang tinuturuan ng anak na magbigay ng pagkain sa aso. Opo tatay, si Jumbo po ang pinakamabait na aso. Sagot ni Gabriel habang nakangiti. Habang naglalaro si Gabriel at Jumbo sa likod ng kanilang bahay, napagmasdan ni Mikael ang kaligayahan sa kanilang tahanan. Isang simpleng kaligayahan na nagmula sa isang tapat na kaibigan at kasama. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinarap, nanatiling matatag at puno ng pag-asa ang kanilang pamilya. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Mikael ang kanyang natutulog na pamilya, hindi niya mapigilan ang pagdaloy ng mga alaala sa kanyang isipan. Ang mga laban, ang mga sakripisyo, at ang mga tagumpay, ang lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pamilya, katapatan at pagkakaibigan.